Hello guys! Hello Capricorn! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome Capricorn! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Ito ay Mercury retrograde reading para sa lahat ng Capricorn. So, gamitin nyo ang iyong intuition sa panunood and I hope na mag-resonate ka dito. So, first card natin is from Archangel Lavender. Archangel Lavender, dito sinasabi sa iyo Capricorn na prepare your soul healing. So, kailangan natin ihanda ang ating sarili para sa kagalingan ng ating kaluluwa. Okay? Forgive and release everyone, Capricorn. So, if ever ang dami-dami mong mga grudges, resentment, marami kang hinanakit sa buhay, this Mercury retrograde from March 15 until April, kailangan mong magpatawad, kailangan mong alisin ang sarili mo dyan sa bandage na yan na pwedeng hindi maganda para sa iyong kaluluwa. Okay? Okay, so tingnan natin kung ano pa ba ang messages na pwedeng mag-resonate sa mga Capricorn. At ay pwedeng financial or pwedeng physical, mental, or emotional. Okay, second card is appreciation, number 15, number 6. Sinasabi dito sa inyo Capricorn na magdahan-dahan kayo ngayong March, second half ng March, and then first half ng April. Kasi pag hindi ka magdahan-dahan, pag hindi mo na-appreciate yung mga blessings na meron ka sa ngayon, pwede mo siyang pagsisihan sa bandang huli. Like, for example, ang example dito sa appreciation card na to is yung mga mahal natin sa buhay. Like for example, may mga mahal tayo sa buhay na hindi natin sila na-appreciate, yung mga efforts nila, yung pagbibigay nila sa atin ng pagmamahal, kalinga, protection, hindi natin yun na-appreciate. So, this Mercury retrograde, sinasabi na it's time to reflect, it's time to think, it's time to forgive and release the grudges and resentment and appreciate. I-appreciate mo Capricorn yung mga taong naandyan sa'yo, na tumutulong sa'yo. And iwasan nating maging selfish, iwasan nating maging self-centered. Be careful tayo sa mga emotion and feelings ng mga tao sa paligid natin. Okay, thank you. Okay, Capricorn. First card from your third deck is Three of Swords. So, nakikita ko sa'yo dito, mag-iingat ka. Kasi, kung hindi ka magiging matalino sa buwan ng Marso, like last week to ng March or last 2 weeks ng March, from second week siya, diba? So, from March 15 hanggang second week din ng April, mag-iingat ka dahil posibleng isang tao ang masaktan mo physical, mental, emotional, psychological, and lalo na financial. So, ingat-ingat ka kasi baka tinitake for granted mo, masyado kang kampante. Etong taong ito, pag nasaktan siya sa'yo, wala nang balikan to. Okay? Ten of Cups, nakikita ko sa'yo dito na in terms of family life, yung parents, siblings, kung may anak ka, may apo, nakikita ko na mayroon kayong isa-celebrate as a family. Meron kayong isa-celebrate na blessings or meron kayong isa-celebrate na new beginnings or any kumbaga pagpapala, biyaya na pwedeng magdala sa loob ng pamilya ng kaligayahan or tranquility. King of Cups, sinasabi ng baraha sa'yo dito, yun na nga yung sabi ko sa'yo kanina, kontrolin mo ang iyong emosyon dahil yun nga, baka may mga ginagawa ka ng hindi maganda, baka may mga ginagawa ka ng masama or pwedeng nakakasakit ka na ng ibang tao na pwede mong pagsisihan yan sa bandang huli. Okay? Okay, Capricorn. Nine of Swords, isang pwedeng same sign mo, Capricorn, Virgo, Taurus, or any zodiac signs ang posibleng umiiyak or pwedeng hindi siya makatulog dahil sa sobrang pag-iisip or dahil sa sobrang kalungkutan. So, mag-iingat ka dahil pwedeng ikaw yung rason nito or ikaw yung kasalukuyang malungkot or umiiyak. Nine of Rods, diba? Ingat-ingat ka
Kasi isang tao ang sobrang pagod na pagod na. Pwedeng ikaw yan, pagod na pagod ka na sa trabaho, or pagod ka na sa relationship. Kung ibang tao yan, Capricorn, pwedeng pagod na siya sa pagtataguyod ng family, pagod na siyang kontrolin ng kanyang emosyon. But dito sa Nine of Rods na to, ay sobrang pagod na talaga siya, exhausted, drain ang energy, na wala na siyang wala na siyang power. So, kung ikaw ay yan yung energy mo sa ngayon, make sure na kontrolin natin ang ating emosyon, magpahinga kung kailangan. Wag nating ibaling sa mga inosenteng tao yung kalungkutan natin, yung problema natin sa pera, problema natin sa pamilya. Kasi unang-una, hindi naman nila problema yung problema mo. Okay? Four of Cups. Nakikita ko sa'yo dito, pwedeng ikaw yan or ibang tao. Kailangan mong humingi ng tawad. Pwedeng nasaktan mo, physical, mental. Umiiyak siya eh. Feeling unappreciated, feeling tired, feeling lahat na ng pagod, lahat ng hinanakit na andyan sa kanya. Dito sinasabi ng barahan na may Emperor card. Sinasabi ng barahan sa'yo dito na if we have a power, diba? Like may power tayo, may kakayahan tayo. Like una sa komunidad, pwedeng isa kang politiko, isa kang pulis, isa kang militar, isa kang abogado, or isa kang kung ano man ang power na meron ka sa community. Wag natin yung gagamitin para masaktan yung ibang tao, diba? So, etong empowerment na to, itong Emperor, is a blessing yan from the universe, from God. But be careful na hindi natin yan gamitin para makasakit ng tao. Okay? Kailangan natin gamitin yung power na meron tayo para makatulong sa mga taong like dito, nasasaktan, diba? Nangungulila, napapagod, parang ganon. Okay? Seven of Swords, nako. Iwasan mo din yung pagbabackstab, pagchichismis. Iwasan mo yan kasi pwedeng maging dahilan yan ng tawag dito, pagbagsak ng foundation. Like sa mga temptation, like sa, kung may relasyon ka, karelasyon ka, wag mong ichichismis yung karelasyon mo sa ibang tao. Kasi alam mo ba, lalo yung mag-asawa, kahit anong problema mayroon kayong dalawa, wag mong ichichismis yung partner mo or asawa mo sa ibang tao. Kasi, as a team kayong dalawa, united as a team, tapos ichichismis mo siya, ikukwento mo siya sa ibang tao kasi naghahanap ka ng parang empathy. Hindi mo alam, di ba? Kayong dalawa yung bumuo ng relasyon, walang third party, walang other party. So, dapat ayusin nyo yan ng kayo-kayo lang. Or kung hindi nyo na kaya, yung professional counselor. Okay? Okay, Hierophant. And then, Three of Pentacles. So, nakikita ko sa iyo dito, Capricorn, na in terms of money, may mga Capricorn dito na naghahanap kayo ng mentor, investor, or posibleng mag-finance sa mga negosyo na pinaplano nyo. So, marami kayong negosyo na naiisip, but nakikita ko sa'yo dito na kailangan mong maging matalino sa mga pinaplano mo niyang negosyo. Okay? Nine of Pentacles, and then the Chariot. So, nakikita ko sa'yo dito, Capricorn, na whatever na business na sisimulan mo, i-open mo this April, ay posibleng magdadala to sa'yo ng financial success, financial growth, transformation, change, or talagang ito yung magiging dahilan ng pag-asenso mo sa buhay. Okay? So, thank you guys for watching and see you again. Bye!